Okay, may isang tanong sa mga sources na ipinadala mo na tumatak talaga sa akin. Parang sampal. Ready ka na? Sige, ano yan? Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa global mission ngayon ay hindi pala yung mga kumukontra o yung kakulangan sa pera, Ha, okay. kundi yung mga simbahan mismo na all out naman, with good intentions, pero mas mabilis magpadala ng tao kaysa alagaan sila? Grabe. Mabigat yan, ano. Kasi on the surface, parang ang ganda pakinggan. Oo, ang active natin. Ang daming training, ang daming conferences, ang daming gustong umalis, passion. Meron tayo niyan, sobra-sobra pa nga. Aha. Pero, ito yung masakit na katotohanan na nilalatag ng sources mo. May isang failure na nangyayari. Hindi ito failure of passion. Okay. Ang problema, sabi sa sources, ay failure of pathway. Pathway. Kumbaga, mali yung kalsadang tinatahak natin. Yun. Failure of pathway. At yan yung mission natin ngayon. Bubusiin natin yung idea na yan base sa materials mo. Sige. Kasi may tension dito, di ba? Sa isang banda, may mission skills tayo, mga strategies, mga techniques. Oo. Ang tanong, tool ba to para palakasin yung mga local believers o paraan para hindi natin sinasadyang sila pa yung palitan natin? Dito raw kasi nagsisimula yung tinatawag na aktibidad na walang maturity. At paglawak na walang tibay. Yun nga. Exactly. At para lang malinaw sa na nakikinig, ang goal dito ay hindi para sabihing, stop! Wag na tayong magpadala. Hindi yun ang punto. Okay, klaro yan. Ang layunin ay mag-recalibrate. I-adjust yung compass natin para yung paglago na nakikita natin, hindi lang siya for show. Hindi mababaw. Kailangan malalim, sustainable at pangmatagalan, hindi parang isang damo na mabilis tumubo pero mababaw ang ugat, na sa unang tagtuyot patay agad. Okay, sige, simulan natin sa sinasabi sa sources mo na uneasy paradox. Oh, yan. Sabi rito, ang simbahan daw ngayon mas mobilized, mas handang kumilos kesa dati. Makes sense. Puno yung conference, di ba? Oo, ang daling mag-download ng training materials online. Pero kasabay daw nito, mas disoriented or mas lito tayo. Teka, paano nangyari yon? Parang ang gulo. Mas marami tayong resources pero mas naliligaw tayo? Nangyayari yan dahil sa isang simpleng pagpapalit na madalas hindi natin napapansin. Ano yon? It's when sending replaces shepherding. Kapag ang pagpapadala ng tao ay nagiging mas mahalaga kesa sa pag-alaga sa kanila at sa mga taong pupuntahan nila. Okay. Salita lang na parang sakit sa modern missions, dependency. Dependency. Pagiging palaasa. Yun. Okay, let's unpack this. Dependency. Medyo buzzword yan, pakinggan. Ano ba ang itsura niyan on the ground, sa totoong buhay? Magandang tanong. Sa sources mo, hinimay ito sa tatlong klase. Unahin natin ang pinaka-obvious. Sige. Financial dependency. Yung pera. Pera, isipin mo, ikaw yung pastor ng isang maliit na simbahan sa isang probinsya. Mayaman ka sa puso, pero kapos sa pondo. Classic scenario. Tapos, may darating na foreign group na mag-o-offer ng funding. Ang problema, yung funding nila may strings attached. May agenda. Oo. So yung tanong mo bilang leader, hindi na ano ba talaga ang kailangan ng community namin. Ang tanong mo na ay ano yung project na pupunduhan nila. Naku! Ang pera, kahit hindi sinasadya, ang nagiging driver ng vision, hindi ang Holy Spirit. Gets ko. Parang kung ang funding agency sa labas ay may budget lang para sa pagpapatayo ng mga gusali, Halimbawa, baka mapilitan yung lokal na simbahan na magpatay ng building kahit ang totoong kailangan nila ay leadership training o mga aklat. yun na nga. Ang desisyon hindi na galing sa kung ano ang kailangan, kundi sa kung ano ang may pondo. Ouch! Ano yung pangalawa? Pangalawa, leadership dependency. Okay. Ito yung sitwasyon kung saan yung mga dayuhang leader, kahit gaano pa sila kagaling, gaano pa kasincere, Sila pa rin ang bida. sila pa rin yung bida, sila ang may final say, sila yung may hawak ng strategy. Anong nangyayari sa mga local leaders? Natatabunan. Nawawalan sila ng kumpiyansa. Nagiging managers lang sila ng vision ng iba, imbis na sila yung tumanggap ng vision mula sa Diyos para sa sariling mga kababayan.
Napipigilan yung natural na pag-usbong ng local authority. At yung pangatlo, ito yung medyo kumikirot para sa akin. Theological dependency. Ito yung pinakamalalim tingin ko. Oo, ito yung pinaka-subtle pero pinaka-delikado. Paano? Parang ganito nagtuturo ka tukol sa Pasko gamit ang mga kanta tungkol sa snow at sleigh bells sa isang komunidad sa gitna ng bukid na hindi pa nakakakita ng yelo. Oo nga no. Oo, Pasko pa rin, pero hindi kumokonekta sa puso sa karanasan nila. Hindi. Ang theology ay nagiging imported, parang damit na hiram na hindi talaga kasya. Oo. Hindi ito sumasagot sa mga tanong at pagdurusa ng mga tao sa sarili nilang kultura. Kaya ang resulta, isang pananampalatayang mababaw at madaling gumuho. So, kung yan ang mga sugat ng modern missions dependency sa pera, sa leader, at sa teolohiya, ano ngayon ang gamot? Dito na siguro papasok yung konsepto ng shepherding, di ba? Diyan mismo. Dahil ang shepherding o pagpapastol ang antidote sa dependency. Okay? Sa Biblia, ang pag-aalaga ay hindi lang isang department. Ito yung main event. At kailangan nating tanggapin, ang pag-aalaga ay mabagal, Mabagal. messy. Hindi mo yan mailalagay sa isang magandang PowerPoint presentation na may graphs at charts. Mahirap sukatin. Tama. At higit sa lahat, it requires presence. Kailangan nandun ka sa mahabang panahon. Naalala ko yung mga example sa sources. Si Jesus, hindi niya ipinakilala ang sarili niya bilang Chief Strategist o CEO of Global Missions. Hindi. Sabi niya, I am the Good Shepherd. Iyon. At yung utos niya kay Peter pagkatapos niyang buhaying muli, hindi launch more programs, kundi 3 beses inulit, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Paulit-ulit. Puro pag-aalaga. Eksakto. Isipin mo rin si Paul. Sa tingin natin, si Paul ay yung A-list missionary, yung rockstar. Oo, yung go-getter? Pero basahin mo yung pamamaalam niya sa mga elders sa Efeso, sa Acts 20. Umiiyak siya kasama nila. Oo. Nagbabala siya laban sa mga mababangis na lobo na papasok sa kawan. Hindi yun isang bagay na magagawa mo sa isang weekend seminar. Hindi talaga. Bunga yun ng 3 taon na kasama niya sila. Kumakain, naglalakad, at namumuhay kasama nila. This raises an important question. Ano yun? Ano ang nangyayari kapag ang skill o yung galing ay nagiging mas mahalaga kesa sa ganitong uri ng pag-aalaga? Doon na natin nakukuha yung resulta na sinasabi sa source mo. Mga leader na sikat at pinapalakpakan pero emotionally and spiritually empty. Oh, boss! Kasi walang nag-aalaga sa kanila. Mga simbahan na lumalaki ang numero pero hindi gumagaling ang mga sugat sa loob. Tama. At mga kilusan na mabilis dumami pero hindi tumitibay. Nagiging isang gusali na ang ganda ng pintura sa labas pero yari naman sa mahinang materyales, walang bakal sa loob. Yun. At dyan na tayo papasok sa puso ng solusyon na nakikita natin sa Biblia. Kasi may kailangan tayong baligtarin sa ating modernong approach. Here's where it gets really interesting. Oo. Dahil ito yung part na parang, teka, baliktad pala ang ginagawa natin. Sa modernong misyon kasi, madalas, ang function o yung gawain ang daan papunta sa formation o paghubog. Gawain muna. Oo. Ang mindset natin, magaling ako sa public speaking so dapat ako magturo. Marunong ako mag-organize so dapat ako magpadala. Yung calling parang individualistic, nakabase sa skill. Pero sa Biblia, binaliktad ang formula. Formation before function. Okay, formation before function. In short, hunuhubog muna ang sino ka bago pag-usapan ng ano ang gagawin mo. At ang paghubog na yan, hindi nangyayari sa vacuum. Nangyayari yan sa loob ng community, sa lokal na simbahan. Sa pamilya. Ang simbahan ang humuhubog sa tawag, hindi yung individual lang. Alam mo yung example ni Abraham sa source mo, dun talaga nag-click para sa akin. Sanay tayo sa mission na may 5-year plan, may metrics, may budget. May blueprint. Oo, pero si Abraham, anong utos sa kanya? Umalis ka sa iyong bayan, patungo sa lupaing ipapakita ko sa iyo. Ang utos ay, sumama ka sa akin. Relasyon muna. Relasyon muna, hindi business plan. Nakakapanibago yun isipin. At hindi lang si Abraham, tingnan mo ang Israel. Paano sila naging saksi sa mga bansa? Paano nga ba? Hindi dahil may missions department sila.
naging saksi sila dahil sa kanilang communal life. Yung buhay nila mismo? Yung kanilang batas, yung kanilang pagsamba, yung kanilang sistema ng hustisya, yung buhay nila bilang isang community ang naging patotoo. At syempre, ang ultimate example, si Jesus. Si Jesus. Bago niya ibigay ang Great Commission, ano muna ang ginawa niya? Sa Mark 3.14, tinawag niya ang 12 para Maging kasama niya. maging kasama niya. Yun muna, 3 years. 3 taon ng paglalakad, pagkain, pakikipag-usap, pagtuturo at paghubog. Grabe yun. Ang Great Commission ay hindi ibinigay sa mga isolated specialists. Ibinigay ito sa isang komunidad na hinubog ng presensya ni Kristo. Yok. May sending church. Nanangot siya sa kanila, palagi siyang bumabalik, nag-uulat, at nagpapasakop sa discernment ng community. Hindi siya Lone Ranger. Hindi siya solo flight. If we connect this to the bigger picture, dito natin makikita yung konsepto ng ecclesial pastority. Okay. Ang simbahan ang sinapupunan ng misyon. May isang sikat na sinabi si Cyprian, isang early church father, na binanggit sa source mo. Ano yun? Hindi niya maaaring maging ama ang Diyos kung hindi niya ina ang simbahan. Wow. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Ang misyon na hiwalay sa simbahan ay nanganganib na maging aktibidad lang, na walang pagkakakilanlan, walang pamilya. So, ang tunay na layunin pala ng mga mission skills ay hindi para maging successful yung mga method o strategy natin. Hindi. Ang mga skills ay laging tagapaglingkod, hindi amo. Tagapaglingkod, okay. Sila ay para magsilbi sa 3 mas malaking bagay. Una, sa paghubog ng karakter na tulad ni Kristo sa bawat mananampalataya. Okay. Pangalawa, sa kalusugan at tibay ng lokal na simbahan. At pangatlo, sa pangmatagalang katatagan ng mga kilusan. Kung ang skill mo ay hindi nag-aambag sa 3 yan, baka nakakasama pa. Okay, gets ko na. Gets ko na yung diagnosis ng problema at yung ideal biblical model. Ang tanong ngayon ng marami, paano? Paano, di ba? Paano natin to gagawin in a practical way? Sabi sa materials mo, kailangan nating bumalik sa isang integrated rhythm. Yon. Kasi sa modernong panahon daw, pinaghiwalay-hiwalay natin yung mga bagay na dapat magkasama. Tama. Ang evangelism, naging one-time event na lang, di ba? May evangelistic crusade tayo. Oo, may event. Ang prayer, naging program na lang sa Wednesday night. At ang mission, naging isang department na lang na pinapatakbo ng isang komite, hiwalay sa pang-araw-araw ng buhay ng simbahan. So ano yung 3 bahagi ng biblical pathway na kailangan nating pagsamahin ulit? Unahin natin yung sharing. Ang sharing o pagbabahagi sa modelong ito ay hindi isang nakascheduled na activity. Hindi program. Hindi. Ito ay natural na overflow ng isang buhay na tunay na nakaranas ng pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Dumadaloy ito sa mga normal na relasyon, sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kapitbahay mo. Hindi ito tungkol sa memorized scripts, kundi sa authentic testimony. Okay, sharing as overflow. Pangalawa, praying. Ang praying o pananalangin ang baga ng misyon. Hindi ito pampagana lang o opening prayer. Hindi. Ito ang pag-amin ng simbahan na, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. Total dependency. Ito yung pagdepende ng lubos sa banal na espiritu. Kapag ang isang simbahan ay nagiging desperado para sa pagkilos ng Diyos sa panalangin, doon nangyayari ang mga himala sa misyon. Prayer fuels the mission. At yung pangatlo, going. Pag-alis. Dito sa modelong ito, ang going o pag-alis ay hindi nangangahulugang pagiging independent. Okay. Ang pag-alis ay pagiging representasyon ng simbahang nagpadala sa'yo. May constant connection, may accountability. May uuwian ka. Oo, hindi ka isang superhero na mag-isang magliligtas ng mundo. Isa kang ambassador ng iyong local church. What's fascinating here is, pag pinagsama mo yung 3 yan, nababago yung definition natin ng success sa misyong. Nababago talaga. Hindi na ito tungkol sa numbers game ang ilang building na naitayo, ilang taong nabinyagan. Ang sukat ng tagumpay ay nagiging katapatan, integridad ng doktrina, mga buhay na tunay na nabago at nagbubunga. At dito napapasok yung pinaka-counterintuitive na ideya sa lahat ng nabasa mo. Teka, yun ang isang linya sa sources mo na talagang napatigil ako.
Ang goal daw ng misyon ay maging unnecessary? Grabe, di ba? Parang labag yan sa lahat ng natututunan natin tungkol sa leadership at influence. Gusto nating maging mahalaga, di ba? Pero sinasabi dito, ang tunay na tagumpay ay kapag hindi ka na kailangan. Paki-unpack nga nito kasi ang bigat. Mabigat talaga. Kasi it requires humility. Ang tunay na layunin ay ang maging unnecessary sa huli. Bakit? Bakit? Dahil ibig sabihin nun, nagtagumpay ka. Ibig sabihin, kaya nang tumayo sa sarili nilang mga paa ang lokal na simbahan. May sarili na silang mga leader, sariling pondo, at sariling kakayahang magmisyon. So, empowered na sila. Empowered! Naalala mo ba ang sinabi ni John the Baptist tungkol kay Jesus? Ano yun? He must increase, but I must decrease. Kailangang siya ang lumago at ako'y lumiit. Yun. Yan ang puso ng isang tunay na lingkod sa misyon. Ang goal mo ay i-empower sila hanggang sa hindi ka na nila kailanganin. Wow, game changer yung mindset na yan. So, kung yan ang goal, saan natin ngayon dapat i-focus yung mga mission skills natin? Sabi sa source mo, dapat itong maglingkod at hindi mangibabaw sa 3 particular na areas. 3. Oo. Una, church planting movements, CPMs. Oo, pero ang emphasis dito ay hindi lang sa bilis ng pagdami. Ito ay tungkol sa pag-ugat. Pag-ugat. Ang layunin ay magtanim ng mga simpleng simbahan na kayang magparami gamit ang local resources at sa ilalim ng local leadership. Hindi mga franchise ng Western Church. Hindi carbon copy. Simple, reproducible, and authentically local. Pangalawa, oral storytelling. Bakit ito importante? Dahil karamihan sa mga tao sa mundo ay hindi natututo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Natututo sila sa pamamagitan ng mga kwento, ng mga awit, ng mga tula. Tama, tama. Isipin mo na lang yung lolo mo, paano siya magkwento tungkol sa experience niya nung giyera. Hindi niya binabasa sa libro. Hindi galing sa puso. Buhay na buhay yung kwento at tumatatak sa'yo. Ganun ang epekto ng oral storytelling. Ang mga kwento sa Biblia ay hindi lang data, buhay yan na kailangang ipasa ng may puso. At yung pangatlo, na sigurang pinaka-critical sa lahat, Indigenous Leadership Development. Ito yung puso ng lahat. Ang sadyang paghahanap, pag-train at pag-empower ng mga leader mula mismo sa harvest field. Mula sa kanila mismo. Oo, mga taong taga-roon na naiintindihan ng kultura, ang wika at ang puso ng kanilang mga kababayan sa paraang hindi kailanman magagawa ng isang dayuhan. Ang trabaho natin ay suportahan sila, hindi palitan. So what does this all mean? Okay, habang pinoproseso mo itong lahat, ang dating sa akin ay, hindi ito pagtalikod sa mga skills o strategies. Hindi. Ito ay pag-aayos ng mga priority. Yun, priority shift. Ang bottom line ay, belonging before sending. Kailangan kabilang ka muna sa isang komunidad bago ka ipadala. Tama. Formation before function. Hubugin muna kung sino ka bago pag-usapan kung ano ang gagawin mo. At Shepherding before scaling. Alagaan muna bago palakihin. magandang summary yan. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang malalim at provokatibong tanong mula mismo sa iyong source para pagnilayan mo. Ano yun? Anong uri ng legacy sa misyon ang ating itinatayo? Isa bang nakadepende sa ating presensya? O isa na yumayabong at nagbubunga kahit tayo ay wala na? Ang sabi sa huli, ang kinabukasan ng misyon ay hindi nangangailangan ng mas malalakas o mas magagaling na misyonero. Ano ang kailangan? Ang kailangan ay mas matatalinong lingkod. At ang hamon ngayon para sa ating lahat ay hindi na lang kung handa ka na bang humayo. Ang mas malalim na tanong ngayon ay, handa ka bang maglingkod sa isang kilusan na hindi mo kontrolado?